sasakyan na ayaw umandar at may estimate repair na 200,000 pesos. Nirescue ng Team Lagnot Dalaibot. Imbis na kami ang magkapira, kami pa ang nabutasan ng bulsa. Yun guys, so meron tayong i-rescue ngayon. So ito, nag-impake na tayo. Meron tayong mga hinanda dito ng mga parts. Yan, so medyo marami-rami to. Hindi na natin pinangalanan pa. So ayan, isang unit lang yung i-rescue natin. So ito yung mga parts na para paandar. Bali ayaw kasi umandar yung unit na i-rescue natin ngayon. So yan, meron tayong timing cover, merong mga dry belt, water pump belt, tensioner, timing belt. At saka siyempre ay meron tayong dala na mga injector. So ito, ayan o. 3 injector yung dadalhin natin, saka fuel filter. Yan, so wala nang padugay-dugay pa. Fast forward agad tayo. So tatawid pala tayo ngayon ng Suba. Kita nyo naman o, nasasakay tayo nitong maliit na bangka. Yan, so silpi-silpi yung Team Lagnot Dalaibot dito. Yan o. So fast forward ulit. Yan, bumaba na agad tayo. So nandito pala tayo ngayon sa ayan, Tagbilaran, Bohol. Ayun. Siyempre, ang tuyo-tuyo natin dito ay ito. Yan, so Ford Ranger 2019 2.0. So ang problema nito ay sumakit na yung ulo nung may-ari kasi halos mag-isang taon na hindi umusok yung tambutso. Kaya nandito tayo ngayon, may dala tayo na solusyon. Kaya tingnan muna natin kung ano ba yung gihambin na balatian ng sasakyan na to. Yun o, so medyo marumi na yung ano niya, engine. So dito tayo sa loob, tingnan natin kung ano yung kahimtang. Yan, so on yung ignition, so umiilaw naman at saka yun o, so naka-pull yung fuel niya. So iwan ko lang kung gumagana pa yan. Yung odo ay 35,000 pa lang. So medyo bata-bata pa talaga to. Try natin pausukin yung tambutso. Yan, so malakas yung redondo. Talagang ang ayaw tong umandar. Start. Nakailang redondo nga tayo dito kaso wala talaga. Ayaw talaga tumuloy yung tuyok-tuyok ng engine. So kaya pala naka 35k odo pa lang yung sasakyan kasi abroad yung may-ari. Minsan lang talaga to na nagagamit nila. So may mga nauna na ring kumalikot nito ng mga mekaniko kaso yun, medyo minalas talaga at hindi tumino. Dito ay sinimula namin agad yung procedure natin ng troubleshooting. So basic lang muna, sinik yung lahat ng mga fuse at relay. Nung time na to na nga pala ay nagkausap kami nung may-ari at dahil sa medyo sumakit na talaga yung ulo niya sa sasakyan na to, nakapag-desisyon yung may-ari na ibinta na lang yung sasakyan niya dahil sa sobrang laki nga nung estimate repair nito. Tanggalon na tong mga tanan injector. Siyempre dahil sa ibibinta niya nga yung sasakyan na to ay hindi na natin pinalagpas at yan, so hinawidtan agad natin yung pira-pira na matagal na nating pinag-iipunan. So tayo yung bibili dito. Ayan, so binayaran natin agad ng cash yung sasakyan. So syempre ay shoutout natin yung may-ari nito na si Sir Umel Nuis at sa kanyang kapatid na si Sir Dudong Nuis. So yan, nagbibilang pa siya nung binayad natin at tayo naman ay dito. Sinimula natin agad na kalikutin to. So parang sugal yung ginawa natin. Kasi binayaran natin yung sasakyan at hindi natin alam na kaya ba natin tong paandarin. So yan na yung mga parts na dinala natin at sinimula na natin ipangkabit-kabit dito. So no limit yung gagawin natin, basta mapaandar lang natin yung unit, walang problema kahit mabutas pa yung bulsa natin dito. Fast forward na tayo. Ayan, tapos natin makabit yung mga parts. Dito na tayo magkakaalaman ngayon kung matatalo ba yung pinuhunan natin dito. Yan, so nag on off lang muna yung ignition at tingnan natin kung mayroon bang pugsit-pugsit to. Okay. Yun, so kita natin sumidit-sidlit talaga yung pugsit-pugsit niya. Sarado natin yung hose natin. Ito na, magkakaalaman na. Yan, so siyempre ay nagdala pala tayo galing sa Mindanao ng dahon ng papaya para sigurado talaga. Yun. Medyo masaya na sana kami dito kaso patay-patay yung kahimtang ng engine. Kaya sumubok-subok lang talaga kaming pausok-usukin to.
Yan, so halos mag isang taon na to na hindi umusok yung tambutso. Sa wakas ngayon ay umandar na rin. Yan, so syempre ay pakita natin yung mga audience natin dito na nag-aabang kung talaga bang andar yung sasakyan. So yan, hindi nga tayo nabigo at ito nga yung mga parts na pinalitan natin, oh. Bali 3 injector at saka itong fuel rail sensor at saka fuel regulator at fuel pump module. Dito ay RPM ko talaga ng maraming bisis para mabutas yung sarili kong bulsa. So dahil sa nabili ko na nga yung sasakyan na to, kaya yan, pinalitan ko na agad ng mga bagong brand new na gulong. Kasi expire na yung mga gulong niya. At saka dahil sa matagal na to na hindi naka-andar ay wala nang lamig yung aircon. Kaya dinala natin dito sa aircon shop kasi wala tayong mga tools na magamit pag tayo yung nag-ayos. Yan, oh, PGS Cooling Specialist. Sila yung mga tumira nung sasakyan natin. So dito tayo, tingnan natin kung ano na ba yung kahimtang. Yan, so pasok mo si. Okay, itong technician aircon, no. Goods kayo. Siyempre dahil sa halos mag isang taon na to na hindi naka-andar, kaya nag-iba na yung amoy sa loob. So dito ay ginamitan ng pausok-usok ng karwas kasi pinakarwas natin. So para yan mawala yung mga bakterya at maging humot-humot yung kahimtang sa loob. Yan, oh. So basic na naman. So parang ano na siya, hindi na na-stock ng matagal. Pagkatapos ay dito naman tayo para gumanda yung sasakyan na bago nating bili. Pinalagyan ko na agad ng tent kasi mainit siya sa loob. Yun, oh. So dito pala to sa Bohol, may ano pala dito, magaling magkabit ng mga tent. So yan, kita naman natin na maganda talaga yung pagkagawa. So ngayon ay dito na tayo. Share ko lang sa inyo yung ginawa natin na test drive. So nag-ano tayo, trail sa kabundukan pa. First time kasi nating makapunta dito sa Bohol kaya sinulit na natin. Simple pa talaga na meron tayong sariling sasakyan. So yan, pagkatapos nating mapunta dito sa dulo ay ito na yung kahimtang, oh. Charan, ayun. So kita natin yung ito yung tinatawag nila na Chocolate Hills. Nung dati ay sa libro ko lang talaga to nakita. Ngayon ay yan. So nakita natin at ito pa, may isang ano pa dito. Magandang lugar. Yun, oh, sa Bohol lang natin to makikita. Parang ano, napunta tayo sa iba't ibang lugar at isa lang yung tinayuan natin.